Sila ang shadow hand ng Islamic Republic of Iran, ang tagapangalaga at pinagkakatiwalaang tagabantay ng komplikadong network ng alyansa at proxy forces ng Iran sa buong mundo. Malupit at matindi sila sa parehong military intelligence at di pangkaraniwang asymmetrical warfare. Matagal na silang may presensya sa ilan sa mga pinakamatinding hot zones sa mundo, marahil bilang pinakamapanganib na ulo ng Hydra, at ito ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Depende sa tatanungin mo sa iba't ibang panig ng mundo, maaring ituring silang mga demonyo o kaya naman ay mga tagapagligtas. Sila ang Quds Force ng Iran na direktang nag-uulat kay Supreme Leader Ayatollah Khamenei at sa kasalukuyan, kabilang sila sa pinakamarahas at kinatatakutang Special Operations Forces sa mundo. Sa edisyon na ito ng aming Special Operator Series, tatalakayin natin ang lalo pang komplikadong isyu ng Quds Force, ang kanilang kasaysayan, modus operandi, at ilan sa mga operasyon na nagbigay sa kanila ng katanyagan sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. History. Nang maganap ang revolusyon ng 1978 at 1979 sa Iran, nagpasimula ito ng sunod-sunod na pangyayari na magpapabago sa bansa. Ang pro-Western government ng Iran ay naalis at ang bansa mismo ay naging isang theocracy sa ilalim ni Ayatollah Khomeini na mamumuno sa bagong Islamic Republic sa unang dekada nito. Nilinis ng Iran ang sarili mula sa mga natitirang taga-suporta ng lumang rehimen, winasak ang dating alyansa at pakikipagkaibigan sa kanluran at isinagawa ang isang kultural na revolusyon na naglayong i-orient ang buong bansa, ang mga institusyon at lipunan ayon sa revolusyonaryong bersyon ng Islam ng Ayatollah. Ngunit hindi naglaon, natagpuan ng Iran ang sarili sa digmaan, lumalaban sa pananakop ng kalapit na Iraqi ni Saddam Hussein na nagpasimula ng mas malawak na labanan mula 1981 hanggang 1989. Mula sa init ng digmaang ito, sinimulan ng Islamic Republic hindi lamang ang pagtatayo ng karaniwang militar, kundi isang militar na may lahat ng dagdag na kakayahan at kagamitan na makakatulong sa Iran, na talunin ang Iraq at maging pangunahing kapangyarihang rehiyonal sa panahon ng Cold War. Sa panahon ng digmaan, ilang organisasyon ang naghangad na pamunuan ang pagdevelop ng kakayahan ng Iran para sa extraterritorial operations, ang abilidad na maglunsad ng digmaan, magsagawa ng atake, at kumilos ng lihim sa banyagang teritoryo. Ang mga irregular warfare headquarters, ang Lebanon Guard, at mga espesyalista sa asymmetrical warfare ay bawat isa ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap na may iba't ibang antas ng tagumpay. At sa pamamagitan nito, nakamit ng Iran ang mahalagang karanasan sa guerrilla warfare. Sa huli, ang lahat ng ito ay pinag-isang puwersa at naging pundasyon ng Quds Force. Nang matapos ang digmaan ng Iran-Iraq noong 1989, ginamit ng Iran ang pagkakataon upang i-reorganize at i-standardize ang militar nito. Sa utos ng Pangulo noon, ang mga asymmetrical warfare forces ng bansa ay pinagsama sa ilalim ng isang komando na gagana bilang independent branch ng Iranian military, ang Revolutionary Guard Corps. Ang bagong branch na ito ay tinawag na Quds Force, na direktang isinasalin bilang Jerusalem Force, alinsunod sa orihinal na misyon ng Quds Force bilang isang unit na nakatuon sa intelligence at operasyon sa labas ng teritoryo ng Iran. Ang unit na ito ay maaaring ihambing sa kombinasyon ng American Green Berets at CIA. Ang itinakdang misyon ng Quds Force ay palayain ang mga lupang itinuturing ng Ayatollah bilang Muslim lands, partikular na ang Jerusalem. Pinagsama ng Quds Force ang mga natitirang miyembro ng dating di pangkaraniwang unit ng Iran sa ilalim ng serye ng mga commander na direktang nag-uulat sa Ayatollah. Isa sa mga naunang puwersa na kilala rin bilang Quds Force ay nakapagtatag ng relasyon sa isang militansyang grupong kilala bilang Hezbollah na tinulungan nilang itatag sa Lebanon. Ang Hezbollah ay hanggang ngayon ay isang uri ng revolusyonaryong grupo na kahawig ng ideolohiyang nagpasimula sa Iranian Revolution at ito ang naging unang kapartner ng bagong Quds Force. Pinamahalaan nila ang pagsasanay ng mga mandirigma at ginabay ang daloy ng armas, kagamitan at pondo bilang kanilang sponsor. Sa parehong panahon, sinuportahan din ng Quds Force ang isang Afghan opposition movement na kilala bilang Hezbi Wahdat, isa sa mga pangunahing puwersang lumalaban sa pananakop ng Soviet sa panahon ng Afghan Civil War. Nang nakontrol ng Taliban, isang Sunni Muslim organization,
ang Afghanistan at idineklara ang Islamic Emirate noong 1996, sinuportahan ng Iran ang bagong opposition group na tinawag na Northern Alliance at naglaan ng malaking yaman at manpower upang palakasin ang resistensya sa loob ng 5 taon. Sa parehong panahon, ang mga Iranian officers ay nanguna at nagsanay sa Iraq's Badr Brigade, isang Shia militia na binubuo ng mga Iraqi refugee at defector na paminsan-minsan ay bumabalik sa Iraq upang labanan si Saddam Hussein. Maraming hinaharap na leader ng Iran ang nakakuha ng karanasan bilang bahagi, direkta o hindi direkta, ng mga operasyon ng Quds Force sa ibang bansa. Ngunit walang naging kasing tanyag tulad ni Qasem Soleimani, veterano ng Iran-Iraq War at maagang taga-suporta ng Iranian Revolution. Sa pagtatapos ng digmaan, naging Brigadier General si Soleimani at pagkatapos ng ilang taon ng pagharap sa drug cartel sa Southeast Iran, naging mahalagang bahagi siya sa tulong sa Afghan Northern Alliance. Hindi naglaon, namayagpag ang kanyang pangalan at itinalaga bilang commander ng Quds Force. Sa mga sumunod na taon, naging simbolo si Soleimani ng Quds Force, ang reputasyon at mabilis na pag-unlad ng kakayahan nito. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umunlad ang Quds Force mula sa pagiging aktibong enforcer unit na nagpapadala ng detachments sa mga war zone para tulungan ang mga kaalyado patungo sa pagiging elite unit na may kakayahan na katulad ng American, Soviet at European covert operations. Pinalakas ni Soleimani ang suporta ng Quds Force sa Hezbollah sa Lebanon at nakipag-ugnayan sa mga Palestinian resistance groups tulad ng Hamas at Islamic Jihad. Nagtatag ng proxy groups malapit sa mga teritoryong hawak ng Israel na ninanais ng Iran. Sa ganitong paraan, nakabuo ang Iran ng matatag na network sa rehiyon na katutok sa mga non-state actors na may pinakamalaking chance na magtayo ng isang Iran-style Islamic Revolution sa kanilang sariling bansa. Nakuha ng Quds Force ang unang pagkakataon na ipakita ang sarili sa pandaigdigang entablado noong 2003 nang sinalakay ng Estados Unidos ang Iraq. Mula sa simula ng labanan, sinuportahan ng Quds Force ang Shia militias, kabilang ang dati nilang kaalyado sa Badr Brigade at iba pang scattered resistance sects sa buong bansa. Sa panahon ng digmaan, tinawag ng US President George W. Bush ang Iran bilang bahagi ng Axis of Evil at inakusahan na nagbibigay ng materyales at pagsasanay sa mga Shia militias para gumawa ng roadside improvised explosive devices. Sa mga sumunod na taon, sinisi ng sunod-sunod na administrasyon ng US ang Iranian Revolutionary Guard Corps at ang Quds Force sa pagkamatay ng daan-daang US troops sa Iraq sa panahon ng invasion. Ang karanasang nakuha ng Quds operators at ng kanilang Iraqi allies sa panahon ng US occupation ay nagamit ilang taon pagkatapos sa Arab Spring ng 2011. Maraming naunang casualties sa Arab Spring ay hindi naging malaking problema para sa Iran. Sa Tunisia, ang naalis na presidente na si Zine El Abidine Ben Ali ay pinamunuan ng isang Sunni government, gayon din si Hosni Mubarak ng Egypt na matagal nang nagpapasiklab ng tensyon sa pamamagitan ng akusasyong ang mga Shia Muslims sa maraming Arab na bansa ay may lihim na pagkakakabit sa Iran kaysa sa kanilang sariling bansa. Sa katunayan, hindi lamang problema ang mga pag-aalsa, nagbigay pa ito ng opportunity sa Quds Force na simulan ang kanilang impluwensya sa pagbuo ng mga bagong gobyerno na pabor sa kanila. Ngunit nang umabot ang mga pag-aalsa sa Syria kung saan ang Shia Alawite leader na si Bashar al-Assad at ang kanyang minority na gobyerno ay hinarap ang resistensya mula sa Sunni majority, nagsimula ang isang shift patungo sa regional destabilization na ang Quds Force ay nilikha upang pigilan. Bagamat unang ipinadala sa Syria para protektahan ang Shiite shrines mula sa karahasan, pumasok ang Quds Force sa labanan upang suportahan ang Assad regime. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpigil sa mga dissenters, kundi sa pagbibigay payo sa Syrian military at pagpapadala ng kanilang sariling forward operators sa front lines. Nagpadala rin sila ng malaking manpower mula sa Quds Force, kabilang ang milisya sa ibang bansa, Iraqi battle fighters, Hezbollah fighters mula Lebanon at veteranong Afghan combatants. Nang magsimulang bumagsak ang Yemen sa katulad na paraan, ipinadala rin ng Quds Force ang kanilang operatives upang suportahan ang Houthi rebels na lumalaban sa gobyernong sinuportahan ng pangunahing Arab rival ng Iran, ang Saudi Arabia. Pinalakas ng Quds Force ang kanilang operasyon bilang tugon sa pag-akyat ng Islamic State at ibang Sunni extremists, ngunit ang pinakamatagumpay sa pagbawi ng teritoryo ay ang Iraqi militias na sinuportahan ng Quds Force, hindi ang Iraqi government troops.
Katulad ng nangyari sa panahon ng administrasyon ni George W. Bush isang dekada bago, ang kwento ng Quds Force sa mga nakaraang taon ay hindi maihihiwalay sa papel ng Estados Unidos sa Iraq. Ang militias ng Quds Force ay umaasa sa airstrikes ng US-led coalition laban sa Islamic State at gayon din umaasa ang US sa militias ng Quds Force para kunin ang teritoryo nang hindi nanganganib ang kanilang mga sundalo. Ngunit matapos ang pagbagsak ng Islamic State, hindi madaling kalimutan ang alitan ng US at Iran at ang Quds Force ay naging pangunahing target. Noong January 2020, nakitil si Qasem Soleimani sa isang US airstrike at ginugol ng Quds Force ang mga sumunod na taon sa may kabighaning karangalan ng pagiging una at tanging state security agency na napunta sa listahan ng US ng Foreign Terrorist Organizations. Modus operandi and structure. Ang Quds Force ay organisado sa 8 directorates. Bawat isa ay responsable sa pamamahala ng operasyon sa iba't ibang rehiyon. 2 para sa Iran's neighbors, Iraq at Turkey. 1 para sa Afghanistan, Pakistan at India. 1 para sa Israel, Lebanon at Jordan. 1 para sa Arabian Peninsula at North Africa. 1 para sa Europe, US at Canada. 1 para sa Russia at ibang dating Soviet states. Ang Sub-Saharan Africa, Latin America, East Asia at Australia ay karaniwang hindi binibigyan ng focus. Bukod sa 8 directorates, nahahati rin ang Quds Force sa 5 operational branches: intelligence, finance, politics, sabotage at special operations. Bawat branch ay may sariling commander at ang mga operatives mula sa bawat branch ay itinalaga sa isa sa maraming directorates sa buong mundo. Sa labas, tila mababa ang factional rivalries sa pagitan ng mga branch na ito. Lahat sila ay direktang nakatuon sa Quds Force Commander hanggang kamakailan at sila ang nagko-coordinate ng mahabang listahan ng support operations ng magkakasabay. Hindi tulad ng ilang mas provocative na personality sa Iranian Revolutionary Guard Corps, mas gusto ng Quds Force na kumilos ng tahimik at iwasan ng international na atensyon kapag posible. Mahirap tukuyin kung gaano talaga kalaki ang Quds Force. Ang konserbatibong pagtataya ay nagsasabi na maaaring 2 hanggang 3,000 lamang ang kabuuang bilang na may higit sa 1,000 aktwal na operatives sa buong mundo. Samantala, ang mas maluwag na pagtataya ay umaabot hanggang 50,000 personnel. Depende sa kung saan napupunta ang pagsusuri, naiimpluwensyahan nito kung paano tinitingnan ng grupo at ang kanilang ginagawa. Kung maliit lamang ang bilang ng operatives, maaaring isipin na mataas ang kakayahan ng bawat isa at gumaganap bilang generalist solo operators na nagtatago sa war zones ng mag-isa o sa maliliit na team at nagpapatakbo ng operasyon mula sa shadows. Kung libo-libong personnel ang bumubuo sa Quds Force, mas makatuwiran na tingnan sila bilang isang diversified array ng specialists, support staff at mga nakatagong base o frontline squad sa buong mundo. Sa anumang paraan, hindi binubunyag ng Iran ang eksaktong bilang, ngunit alam natin na ang Quds Force ay nagpapanatili ng ilang agent upang mag-train at mag-supervise ng foreign assets katulad ng Global Intelligence Services gaya ng MI6 o CIA. Ang iba naman ay nagtatrabaho bilang frontline shock troops, saboteurs o insurgent leaders. Madalas ay nagbabago-bago ang personnel, maaaring kunin ang talentadong troops mula sa iba pang sangay ng Revolutionary Guard Corps, pati na rin ang regional partners sa mga bansa kung saan sila kumikilos. Ang misyon ay halos pareho. Panatilihin ang proxy forces ng Iran sa buong mundo at siguraduhin na handa silang lumaban sa kanilang mga pambansang gobyerno. Mahalaga ring tandaan na kahit may interes ang US at kanluran sa pagtanggal ng impluwensya ng Quds Force, hindi sila mukhang interesado sa direktang labanan sa mga bansang yon. Mas gusto nila ang decades-long approach, dahan-dahang palawakin ng impluwensya sa paligid at tiyakin na sa bawat krisis o pagbabago sa lipunan, mas malapit ang Quds Force sa pagkamit ng layunin nito. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng malaking financial capital, higit pa sa kaya ng karamihan sa kanilang proxy organizations at sa pamamagitan ng pag-orchestrate ng transfer ng matinding armas tulad ng unmanned aircraft, air defense systems, cruise missiles, armor-piercing ammunition at iba pang kagamitan na bihirang ma-access ng mga proxy groups. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ng Quds Force ni General Esmail Gaani, matagal ng kaibigan ni Soleimani mula pa noong Iran-Iraq War. Naging deputy commander siya sa buong tenure ni Soleimani, eksperto sa natural operations ng Quds Force at sa kanilang global network at monetary support.
Siya rin ang responsable sa pagsasanay ng ilan sa pinakamahuhusay na Shia brigades sa Syria. Tungkol sa kung gaano kalaki ang magiging pagbabago ni Gaani sa organisasyon, hati ang pananaw ng mga Western analysts. Karaniwan siyang tinitingnan bilang mahusay, competent at ruthlessly efficient na leader na akma sa reputasyon ng Quds Force. Sa kasamaang palad, hindi natin matatalakay sa ngayon ang karaniwang seksyon tungkol sa paano maging miyembro ng isang Special Operations Force. Marahil ay hindi na nakakagulat na ang Quds Force ay hindi interesado na ibahagi ang ganitong uri ng kaalaman. Alam natin na pinipili ng Quds Force ang kanilang personnel, hindi lamang dahil sa kanilang kakayahan sa paglilingkod sa ibang sangay ng Revolutionary Guard Corps, kundi pati na rin sa kanilang ideological na pagkakabit sa Islamic Revolution ng Iran. Alam din natin na mataas ang kalidad ng training ng Quds Force. Ang kanilang mga operatives ay combat-tested, ganun din ang mga militias at resistance organizations na kanilang sinasanay. Kahit na ang Quds Force ay madalas na nakaharap ang US, Europa at maraming Middle Eastern regimes, hindi maikakaila na sila ay epektibo. Famous Operation. Kung titingnan natin ang mga pangunahing puntos sa maikling ngunit masigla at abalang kasaysayan ng Quds Force, panahon na para masilip ang ilang operasyon na kumpirmado nilang isinagawa o pinaghihinalaan na kanilang kinasangkutan. Una, tingnan natin kung gaano sila handang suportahan ang kanilang international proxies. Isang halimbawa ay ang Houthi rebels sa Yemen. Bagamat ilang taon bago nakumpirma na may kahit kaunting tulong ang Iran sa Houthi, pinaniniwalaan na mas malalim ang kanilang kooperasyon. Ang Quds Force ay pinaniniwalaang nagpadala ng military advisors para sanayin at i-coordinate ang mga rebels, nagpadala ng plano at teknolohiya para sa paggawa ng armas, nagbigay ng mahalagang intelligence para gabayan ang rebel attacks gamit ang drones, missiles at ground troops. Direktang pinuntirya ang Saudi Arabia at ang kanilang oil fields, pati na rin ang gobyerno ng Yemen. Inakusahan din ang Quds Force ng pagpapadala ng heavy anti-tank weapons, explosive drones, at long-range ballistic missiles. Noong 2002, na-expose ng US intelligence ang ilang financial ties ng dalawang grupo na umabot sa tens of millions of dollars o higit pa. Isa pang kilalang aspeto ng Quds Force ay ang kanilang hilig sa pagpaplano at pagsasagawa ng assassinations. Isang halimbawa nito ay ang kaso ni John Bolton, isang Amerikanong may prominenteng bigote na medyo kontrobersyal na ipinahayag ng US Department of Justice noong 2022. Ayon sa ulat, sinubukan ng Quds Force na mag-recruit ng assassin sa US soil upang kitilin si Bolton, na dating nagsilbing National Security Advisor kay Donald Trump, dahil pinaniniwala ang malamang na sinuportahan niya ang strike laban kay Qasem Soleimani 2 taon bago ang insidente. Bagamat hindi na isakatuparan ang plano, sapat ang banta para mabigyan si Bolton ng full-time Secret Service detail kahit na wala na siya sa gobyerno nang mabunyag ang plot. Dekada rin bago iyon, nasangkot ang Quds Force sa plano para kitilin ang Saudi ambassador sa US na pinlano ni operative na si Gholam Shakuri kasama ang isang Iranian-American associate. Plano nilang gumamit ng international drug cartel para pasabugin ang ambassador sa isang mataong restaurant. Sa kabutihang palad, hindi natuloy ang plano at ligtas ang ambassador. Ngunit ang Quds Force operative na nag-utos nito ay hindi kailanman nahuli. At ang dalawang plot na ito ay hindi lamang ang pagkakataon kung kailan pinaniniwala ang nagplano ang Quds Force ng assassinations. Ang targeted killings ay isa sa paboritong taktika ng grupo at may posibilidad na iplano o isagawa ito sa halos lahat ng kontinente. Mahalagang pagtuunan din ng pansin ang suporta ng Quds Force sa Assad regime sa Syria kahit na direktang nakagawa ang pamilya Assad ng ilan sa mga pinakakakilakilabot na krimen laban sa sangkatauhan mula pa noong World War II. Tulad ng nabanggit, tinulungan ng Quds Force si Assad sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga proxy militias mula Lebanon, Iraq, Afghanistan at iba pang lugar sa labanan. Ngunit hindi lang iyon. Ang Iran mismo ay naging mahalagang instrumento sa pagpapanatiling well-supplied ang Assad regime sa pamamagitan ng air support at inakusahan na ginamit ang Iranian Red Crescent upang ilusot ang mga kagamitan at personnel papuntang Syria nang walang intervention. Pinadala rin ang Quds Force team sa ground operations sa halos buong digmaan, hindi lamang para sa training ng tropa kundi pati na rin sa pagkuha ng intelligence para sa Syria. Tinatayang ang kabuuang halaga ng perang ipinadala ng Iran para suportahan ang Syria ay nasa minimum na tens of billions.
Sa pagtingin sa hinaharap, mahirap ikaila na ang Iran at Quds Force ay malamang na palalakasin pa ang kanilang operasyon kaysa bawasan ito. Sa Lebanon, ang Quds-trained Hezbollah ay patuloy na nagkakaroon ng legitimation sa Yemen. Ang Houthi proxies ay malapit nang magkaroon ng political settlement upang wakasan ang kanilang civil war. Sa Iraq, ang pinakamalaking political bloc sa parliament ay Shia. At sa Syria, malapit nang makamit ng Assad regime ang halos buong tagumpay sa darating na mga taon. Ibig sabihin nito, gusto man o hindi, epektibo ang estratehiya ng Iran na suportahan ang kanilang Shia proxies sa Middle East. At sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at ng bagong Taliban government sa Afghanistan, hindi mahirap isipin kung saan maaaring lumitaw ang bagong militias sa susunod. Higit sa lahat, dapat nating tandaan na pangunahing layunin ng Quds Force ang liberasyon ng mga Muslim lands na sa kanilang pananaw ay okupado. Ngayong nakikipag-alyansa na ang Israel na nakikita ng Iran bilang pinakamalaking regional enemy, sa major Sunni power na Saudi Arabia, lalo lang nadaragdagan ang tensyon sa paligid ng nuclear program ng Iran at ang sitwasyon sa Palestine. Siyempre, ito ay Middle East. Mahirap magbigay ng konkretong prediksyon sa kung ano ang susunod. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang Quds Force ay magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na galaw ng Iran. Sila ay mag-i-infiltrate, mag-i-spy, magpapaunlad ng kanilang mga assets sa ibang bansa at kapag dumating ang tamang panahon, magbibigay sila ng training camps, kagamitan at kritikal na kaalaman na kakailanganin ng kanilang mga proxies. Bilang shadow hand ng Iran, malamang na magpapatuloy ang pag-angat ng bansa sa regional na impluensya at kung saan ito dadalhin, kailangan nating hintayin upang malaman.